Kumusta po kayo mga kababayan? Magandang araw po, gabi, hapon, saan man kayo naroroon sa mga oras na to. Sana ho kayo ay nasa mabuting kalagayan po mga kababayan at kalusugan of course. Kailangan ang ingatan ho natin yung ating sarili ho. Lalong-lalo na ho yung mga OFW, kailangan ingatan ho natin ang ating sarili dahil kayo po ay napalayo ho sa inyong mga mahal sa buhay at kayo ho ang numero unong bayani ho ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Nerits TV, muling nagbabalik po para po sa inyo dahil meron po tayong video na panuorin po mga kababayan para po sa inyo. Ito pong video ito mga kababayan, ang PDEA agent po mga kababayan ay nagsalita na ho at ito po ay in-interview ho ni Maharlika ho sa kanyang vlog mga kababayan nung isang araw at o either kahapon lamang mga kababayan na interview ho ni Maharlika ang dating PDEA agent mga kababayan. Ang kasong ito po ay hinggil sa dapat ho sanang mangyari mga 2012 o hindi pa ho Pangulo ang inyong Pangulo ho sa Pilipinas, mga kababayan. Si Kuting. Yan. Napabalitaan ho natin at sinabi ho ni Maharlika ay nasa Senado na ho. Mag-uumpisa ho ang Senate hearing ngayong Abril at 30, mga kababayan. Iimbestigahan na ho ang naturang issue tungkol po sa pulboronic na presidente ho ninyo, mga kababayan, upang mapatunayan ho kung talaga ho ang inyong presidente ay gumagamit ng pulboron at kung talagang siya nga ho ang nasa listahan noong ipinakita ho ng dating Pangulong FPRRD, mga kababayan, na sinabi ho ng dating Pangulo na si Bongbong Marcos ho ay nasa listahan ho ng PDEA at ito ho ay pinasinungalingan ho ng Pangulo or either hindi ho niya sinagot. Ang issue mga kababayan, ang ginawa pa nga ho niya, binweltahan ho niya ang dating Pangulo at sinabing baka epekto nga lang ho ng gamot na iniinom ho ni dating Pangulo, mga kababayan, kaya ho nasabi ho niya yon. So mga kababayan, panoorin ho natin ang video. Itong video ito ay yun nga, na sana ho ay huhuliin na ho sana itong si itong Pangulong BBM, mga kababayan, sa Rockwell, sa Makati, mga kababayan. At ito na nga ho, nakahanda na ho sana, pero may humadlang ho sa naturang operasyon, mga kababayan, ng PDEA. Alright, so mga kababayan, wag na ho nating patagalin, panoorin ho natin ang interview ho ni Maharlika sa dating PDEA or PDEA agent, mga kababayan. Ano na lang po natin doon sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga ayan mga kababayan, may pumigil. At doon may lang pumigil sa talaga. Senado. Paumanhin niyo po. Dapat sana ay hulihin na. No worries, sir. Naintindihan ko po kayo. So babasahin ko lang po dito, nasa pre-operation report po ako ha. Ayan, pero sinabi ho ng PDEA agent na so gusto ko lang po dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media. Gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, good. At so, yan po, hindi lang po isang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate, na napirmahan, na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang po isang beses nangyari yan. Pagpirma sa ganyan. So, basahin ko lang po under the summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside unit
For the C, na-correct nyo na yon, typographical error, ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala nga Kumpleto. control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing, X. Opo, Ano po ba? ganito po yan. Oo. Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PIDEA Manual of Operation. Hindi ka pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakang pre-ops, authority to operate, yun, certificate of coordination na galing doon sa NOC or doon sa RTOC o doon sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon ho, kaya kung mapapansin niyo po, paki-ano lang po yung pre-ops. May mga X po yung kung halimbawa, kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o bypass operation o ano pa man. Nakalimit lang po yung trabaho nyo specific doon lang sa surveillance tsaka casing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po yan, nadidismiss agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang lehitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity nung inyong ginawa o tinrabaho. Ngayon, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant, tinatanong kasi ng korte yan, halimbawa later on, pag nasa trial proper na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Diba? O paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga Kaya, kumbaga sa step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kumbaga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka casing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na, teka muna pare, may trabaho kami dito, ito yung pre-ops namin. Yung asset, delikado din pala yung naging asset nila. Ito yung certificate of coordination namin. Pawawalan nila yung CI namin o yung confidential informant. Kasi pag nakuha yan, nakapkapan niya, o ba't kami dalang drugs? Diba? Ugo yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, dokumentado talaga sila, safe siya. Okay. Safe siya. Okay. So yun po yung purpose niya. Dito sa case na to, dahil 'di ba hindi ito natuloy. So nagbigay ng sworn statement itong informante. Nagkaroon ba ng chance na sabi niyo nga kailangan niyo ng ebidensya, pinabalik niyo doon kung saan nagsisesyon ang nire-report niya na si Marcel Soriano at si Marcos Jr. Pinabalik niyo yung confidential informant doon? Dumating po ba kayo sa point na pinapunta niyo siya doon para kumuha ng whitery substance sample for chemical testing?
nakakabalik siya doon sa area, no? Pero yung sasabihin natin pinabalik ko po siya, hindi po kasi pinayagan yung operation eh. Kasi Okay. kung kasi hindi po kasi po pwede. Kinakailangan covered kasi talaga nung ano yun eh. Covered nung ano magiging irregular sa Process. part ng namin ano. Sa part namin ano. Pero kung kasi siya naman nakakabalik eh. Nagkaroon pa ng after niya nagkaroon pa ng sir. Sabi niya ganito ganyan. Meron pa siyang dinideklara eh na ano pero wala eh talagang Mga walang personalities. magawa dahil hindi nga pinayagan. Sir, matanong ko lang, kasi alam ko hindi niyo pa pwedeng sagutin kung sino yung mga taong pumigil sa operation na to dahil nga meron pong Senate hearing sa April 30 Ayun. sa Blue Ribbon, I believe, at saka sa Committee on April Drugs 30 ni mga kababayan, Senator umpisa yung Bato. Senate hearing Pwede niyo bang hinggil masagot dito sa sa amin, kasong to. bakit hindi natuloy ang Bunggit. operation? Antabayanan po Yun natin nga yan po. mga Bali, kababayan. hindi nga po Mahirap na, baka in-approve. alam Pero niyo na, house siya oh. doon sa preparation, lalo na doon sa ano no, yung pagkakakuha ko ng deposition ng witness, ito po yung Sana isa hindi rin sa mangyari, requirements ano, sa yung- application ng search warrant. Papunta na Kunyari, po talaga doon eh. imbestiga tapos wala rin Okay. mangyari. Nako. Kumbaga sa ano, kapag ako kumuha ng deposition, diretso ito doon sa application para hindi na paulit-ulit eh. Nung tinipa ko yung deposition of witness, naandun na yung ano niya, talagang naisulat ko na yung kanyang personal knowledge. Nagkaroon na ako ng ano no, ng information doon sa mga declaration niya. I-identify ko kung sino-sino itong mga tao na to at saka yung litrato. Ang kulang na lang diyan, halimbawa kung natuloy yung surveillance ano, ang kulang na lang diyan is yung application. Kung susunod yun kung sunod-sunod po yung gagawin diyan. Application ng search warrant, ihaharap ko siya doon sa executive judge na mag-i-issue ng search warrant at yun kung pinayagan ng ano no ng higher ups noon yung operation. Talagang sasaltuhin namin yung condominium unit diyan sa Rockwell. Okay. Sir, sinabi po ba ng higher ups kung bakit hindi matuloy ang pagre-raid kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano noong March 11, 2012? 2012 Bali, mga kababayan. sa Senado ko na lang po i-divulge Sasagutin. lahat. Okay. Opo. Okay. Pasensya na po. Tama. Naintindihan ko po kayo, sir. Mahirap Okay, na. dadako po ako Kumbaga, dito sa number 5 ng authority to operate. Okay, number 5. Ang nakasaad po dito, sir, ay team leader / contact number agent. Kayo po to, Jonathan A. Morales. Mayroong, I think yung number na ito is number Ano po yung ninyo. number Parang, ko po Jonathan dyan? Morales Anong pala number ito, Ito. itong PDEA agent 5. na ito mga Ayan po. kababayan. Ano po ba ibig sabihin ng number na yan? Jonathan Hindi, yung Morales. number ng Nine. telepono. Ay, Phone number po ba yan? Phone number Mabuhay yan? ka. opo. Sun po yan, Sun. Sun Cellular. Wala na. Sun Wala na to? Cellular. Ano po ba ito? Government issued number o personal number Hindi nyo? po, ano po yan? Line po yan. Line. Line dati. Opo, yung mga numbers po dyan, plate number po nung sasakyan namin. Okay. Yun po, Sir, 850, yun po yung number no controlling number nung Mazda 3. Pakitingin po kung pareho doon sa ZK850. Tama po. Ayan. CKC 850 po. Yan po. Yan po. Okay. Hmm. Sir, Yun po wala ka yung lang- ano, Go ahead. Go ahead. yung sa telepono po, yung number diyan kung makita niyo 850, yan po yung number doon plaka ng Mazda. Mazda. Sir, ito pong Yan po. nakalagay Bago po dito, pangalan ninyo nga, and 7 others. Anong ibig sabihin nito, sir? 7 others. Jonathan Morales and 7 others. Ganito po yan. No? Bali, pag lumalakad kami, halimbawa, isang team leader, tapos 7 operatives. Minsan, hindi naman nakukumpleto yan. Pero usually, nilalagay na rin namin para
kung mag-deploy sa area, halimbawa, 3 ahente o 4 ahente, May doon na lang backup. magsusunuran sa area. Kasi yung iba, pagka may mga binabantayan din silang trabaho, kung ano man, kung wala pang galaw doon sa ibang area, makakasunod sila in case na meron kaming Makakasunod sa kanila. susundan. Kasi pagka surveillance, ang trabaho namin, may mga pagkakataon na halimbawa nakita namin yung subject o yung target, gumalaw o nagkaroon ng movement, susundan namin ito. Kaya Sundan. usually pagka ganyan, kahit na 2 o 3 ahente, pero nilalagay namin yung mga ibang operatiba para pagsunod Ibang sa area. operatiba. Kasi kapag ang mga sasakyan namin naka-deploy, halimbawa sa isang lugar, lalo na diyan sa Rockwell, hindi ka pwedeng patambay-tambay ka diyan kung sisitahin ka ng gwardiya or pag minalas-malas ka, talagang matututukan ka pa ng mga nasa mobile. Kasi siyempre, lalo na pag hindi ka coordinated, mapapadapa ka sa kalsada. Dahil mapagkakamalang kang holdupper o kidnapper. Siyempre, kayo, armado, natural, dapat lahat lahat ng proseso na hindi kayo ma-disgrasya o ma-avoid yung misencounter, yun, kinakailangan dokumentado kayo. Sir, Yun. gusto kong balikan yung sabi mo more or less 5 pictures na ipinakita sa inyo ng confidential informant nung March 11, actually March 10, 2012, na sinasabi mo na positive kayo based sa pagkumpirma ng informante na ang nasa litrato na sumisinghot ng white powdery substance ay si Maricel Soriano at si Bongbong Marcos. Maalala niyo pa ba kung colored po ba yung Tapos picture? may mga picture pa pala. Opo, Maalala niyo pa ba? Colored. Kasi kuha po May mga yun picture dun nga, sa cellphone ng confidential informant. At yun nga po, bali... Ang tanong dyan mga kababayan, kung niya, andyan pa po ba yung yung mga pinakita naman pictures din niya sa ito yan, sir. Ito, ganyan. Nasa kay cellphone kay niya. PDEA agent. So ngayon, yung dala-dala nga niyang computer printout na mga pictures na depicting several personalities, including Maricel and politician Bongbong BBM. Marcos, yun po, pina-identify ko naman sa kanya. At siya yung nag-identify. Wala nang kawala si opo, BBM. siya, hindi naman, kahit na Legit to mga kababayan. na kilala ko Hindi kung na sino ho yung mga ito, personalidad gawa-gawa na yun, lang. o kapareho ng muka, sa kanya ko Pambira pina-identify. Nako. At yun, ipinanumpaan niya doon sa Legal and Prosecution Service. Pinanumpaan po niya yun. So, sir, gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko Kaya yung kulay niya sa litrato. Pero yun, merong stripe pula. pagkakataon na nagiinuman Nagiinuman. Nako. Nagiinuman. May Yari mga ka. alak. Bunggit. May mga alak. Okay. So, yung mga pictures na yun, sir, kasi kayo nga ang in charge dito dahil kayo yung team leader. So, together with that pictures, itong hawak kong dokumentong ito na inailabas na actually wala naman po akong kamalay-malay, nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know, that I believe, they are from PDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to operate? Maliban sa 5 pictures. Sa pagkakatanda ko, bali, ganito po yan, Marlika, yan po, nilagay ko sa isang dokumentado. folder at meron siyang cover sheet na confidential na kulay blue. Tapos sasabihin naglalaman po yan ng ni Liza Tanas na deposition ng witness. Palagi talaga. Tapos yung mga computer printout na pictures na downloaded from confidential informant sa cellphone. At yun nga po, kaya related itong mga pictures na ito dun sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration
at yung kalaunan, pinanumpaan pa niya po yun talaga doon sa Legal and Prosecution Service. Kasi nung time na yun talagang, nung sinabing, nung magbalik nga siya, no, nung, sir, matutuloy ba tayo? Wala eh, talagang ayaw nung, no, ayaw nung Higher ups. Hinarang PDGO. na. Kaya wala, hanggang sa na-shelve na lang yan. Yung Sir, na yan. Kaya, Nako. yung folder na yon nandun lang eh. Sa totoo lang, yung mga folder namin sa IIS, lang naman eh, nakapatong lang yan doon, nakasalansan eh. Dahil nga, yung IIS is isa sa mga, yung area na yon, kumbaga sa yung bang, kung hindi ka authorized, kung hindi ka naka-assign doon, hindi ka pa pwede pumasok doon eh. Kumbaga sa ito yung mga, isa sa mga exclusion area doon sa, Confidential, sa PIDEA. exclusive. Napakahigpit kasi hindi naman como PIDEA ka, pwede kang maka-access doon eh. Hindi. Okay. So, sir, naintindihan ko na sa ngayon, hindi mo pa masasagot, hindi mo makakonfirm yung nakarating sa aking impormasyon na si Paquito Ochoa, dating Executive Secretary, ang isa sa mga pumigil nito. Ang tanong ko na lang po, ano yung pakiramdam mo bilang isang PIDEA agent na supposedly na ginagawa mo ang trabaho mo para sa Pilipino para panagutin ang sino man, kay artista ka, kay politiko ka, kung ordinaryong citizen ka, na rumisponde sa report ng mga confidential informante na may mga nagsisinghot doon. Ano yung, nung time na yun, kung maalala mo, ano yung pakiramdam mo na parang sinupil, okay? Sinupil ang iyong trabaho eh. Paano ba ang term dyan? Sinupil tatrabaho ka ng gusto tapos pinigil yung dapat na trabaho ginagawa mo as PIDEA agent. Nung time na yun na ayaw ituloy for whatever reason, dahil hindi mo pa masabi sa ngayon, dahil nga gusto mong i-reserve yan sa Senate, ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi ulang-una, disappointment. Ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, hindi, walang exemption diyan eh. Kumbaga sa ginawa yang batas niyan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Ginawa po yan para papanagutin, yung mga yun yung nakalagay doon sa prohibited acts, particular doon sa Article 2 ng Republic Act 9165. So bilang ahente, siyempre, ba to, para bang meron tayong may tinitignan doon sa tinititigan, di ba? Kumbaga sa yun yung hanggang sa dumating nga yung point na talagang nainis na ako eh. Nung parang walang nangyayari nung panahon na yun, nung gobyerno na yun. Kaya ako'y lumabas na rin noon. Talagang lumaban ako dun sa sistema. Ayun mga babayan, narinig ho ninyo, napanood ninyo yung naging interview ho ni Madam Maharlika, mga kababayan, sa PIDEA agent na siyang husanang huhuli ho kay BBM, ang presidente ho ninyo, at kay Maricel Soriano doon ho sa Rockwell, sa Makati, mga kababayan. Habang sila ho ay nagiinuman, may gathering ho doon, naka-schedule na ho sana yun, at bigla hong hinarang, may humarang ho, at kung sino man ho yun, ay yun ho ang tanong doon kung sino ho yun. Pero parang may binanggit siya na kung sino yung humarang, di ko lang mga kababayan. Ayan mga kababayan, ito ho ay hindi ho ito gawa-gawa lang, talaga hong legit ho ito. Si Maharlika talagang, bilib ako kay Maharlika, talaga hong nagmamahal ho sa bayan ho, sa Pilipinas. Kahit na ho siya ay isang US citizen, mga kababayan, pero siyempre tayo mga Pilipino, kahit nasa ibang bansa ho tayo, kahit ho nasa ibang bansa ka na, citizen ka na doon, siyempre, hindi ho mawala ho sa atin yun, yung siyempre tayo Pilipino, ang pagmamahal ho natin ay andoon dahil tayo ho ay Pilipino, mga kababayan. At siyempre, concern ho tayo
kung ano ho yung mga nangyayari ho sa bayan ho natin. At kung ano nga lamang ho yung anong may share ho natin, ito nga ho, ipinapakita ho ni Madam Maharlika mga kababayan na siya ho ay bilang Pilipino ay siyempre concern tayo mga kababayan. So napanood yung mga kababayan ang naging paliwanag ng interview ni Madam Maharlika sa PDEA agent mga kababayan na siya kung sanang huhuli doon sa presidente ho ninyo dyan sa Pilipinas, si Kuting mga kababayan. So mga kababayan, maraming salamat ho sa inyong panunood at kung bago pa ho kayo sa channel na to, pakiclick ho ang subscribe button ho dyan at click na rin ho ninyo yung bell notification para ho updated ho kayo sa mga upload nating bago dito mga kababayan sa channel na to mga kababayan. Paki-like and share na rin ho mga kababayan. Maraming salamat ho. Kita-kita ho tayo muli.